Iba yung love ni Abayawe talaga. And I'm so happy. My heart is filled with joy and gratitude na nakita ko yung zealous ng zeal ng mga kabataan, especially yung mga leaders na nandun to guide the young people. And I hope sana lahat tayo maging epitome of someone who parang advocates for unity, no? Hindi man natin makamit yung unity in terms of the doctrines, in terms of how we practice the Bible, but then again, siguro let's focus more on the unity that we have in Yahweh Yeshua. No? Ganun lang siguro mga kapatid. I believe each of us has common grounds, not just sa name na ginasampit na to, but the feasts, meron naman tayo, mga Sabbats, no? Tayetarios, ano pa ba? The Ten Commandments. Those are the basic foundations na kailangan natin i-uphold, which serve as a common ground for us to unite, mga kapatid. So ayun, and I'm so blessed na nalaman ko na sobrang maganda din yung impact nung youth camp, at maganda yung outcome ng youth camp dito sa Luzon. And I'm just hoping and praying na sana i-bless pa ang mga leaders and facilitators and mas maging aligned pa talaga sa kung anong will ni Abayawe para lahat tayo ay mag-prosper in ways that we can help other people as well. Hallelujah! Hallelujah, and thank you, Bro Ruben, sa share mo with regards sa experience mo sa National Convention doon sa Davao. Davao ba? Youth Convention. Sa Digos. Ayan. Ako nga medyo nalungkot din ako kasi ang initial plan ko talaga is to go home at mag-facilitate sa youth camp doon sa Bohol. It's just due to some circumstances na hindi ako nakauwi, specifically dahil sa rason sa pera. Gahol din yun sa time kasi too expensive na ticket. And despite of it, I felt grateful din kay Abba. Perhaps yun nga ang conditioning ko sa sarili ko na hindi man ako nakapag-attend, may konting tampo man ang mga youth leaders nun sa akin na hindi ako nakauwi kay Captain. Okay. Anyway, siguro, yun nga, pinadala ako ni Abba sa lugar kung saan mas magagamit at mas kailangan ako. Kasi masyadong marami doon sila. Oo. And then, nakakatuwa din kasi it all turned out, at the moment, rather, instead of handling one parang page sa social media, malaki kasing bagay social media sa mga youth dalawa ang hawak ko ngayon. Kumbaga, dalawa na pala ang pamilya ko when it comes sa kapatiran kay when it comes to the belief on to Yahweh and Yeshua. Yun. So, yun naman. I still look forward pa rin na magkaisa ang mga magkakaiba-ibang group denominations dito sa ating bansa despite sa pagkakaiba ng doctrines. Ayun. So, narinig natin ang mga testimony. Di natin patagalin pa, mag-proceed tayo sa Brit Kadasha before we proceed sa main message na bibigay sa atin ni Deacon Bob. Ang Brit Kadasha ay ibabahagi sa atin ni Brother Kenneth.